Inspire muli tayo sa kwento sa likod ng isa na namang successful na negosyo. Dito lang sa Negosyo Tayo. Ang pagnenegosyo ay hindi madali. Maraming pagsubok ang maaaring pagdaanan. Kaya naman today, isang patok na negosyo na naman ang ating pinuntahan para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Alamin na natin ang success story ng kanyang business. With me is Miss Joy Lee, the owner of House of Lee Kakanin. Hello! Hi, Miss Joy. Hi, Miss Dayan. Alright, to start off, tell us more about your business journey. Okay, actually the idea of Kakanin Buffet started in 2016 nung wedding namin. But sadly, hindi ko siya na-push through. And then when I became a wedding planner in 2017, I have this bride. Her name is Glynis Jorda. Siya yung first ever bride ko na ang gusto lang daw niyang pika-pika kakanin. So, yung vision ko na to have a Kakanin Buffet sa wedding ko, na-materialize ko sa wedding niya noong 2018. And of course, yun na, the rest is history. Nakilala na rin kami na as Kakanin brand because we are making our own kakanin. Pero syempre, hindi natin maiiwasan, it's very inevitable na marami din dyan lalabas din as Kakanin Dessert Buffet. So, we want to know what sets you apart. Okay, one of the struggles talaga in any kind of business naman is yung competition. As far as I know, kami talaga yung una kasi wala nga akong makita na supplier for that kind of pure kakanin talaga yung ino-offer. Pero what sets me apart is of course yung vision namin, yung passion namin na yung kakanin is gawa mismo namin. So hindi ko siya, kumbaga inaral namin yung taste, inaral namin yung bawat produkto na meron kami. Since important po sa business ang innovation, you keep on moving forward, you keep on trying new things and exploring. What advice can you give to those na gustong maging katulad nila ikaw someday? Siguro number one talaga is of course you have to have the passion do sa business na meron ka. You have to know your strength and weaknesses din. Importante talaga kasi when you say passion, it's something that you are willing to sacrifice. And hindi lahat ng tao nagtatagal sa events sa gaya namin. At even though dumaan yung pandemic, naging matatag kami. Dapat nandun talaga yung heart mo sa business kasi kumita, malugi. Syempre mas maganda kung maraming kita. At the end of the day, mamahalin mo pa rin siya, itutuloy mo pa rin siya kahit anong mangyari. Marami akong pinagdaanan sa negosyo na to. Nabanggit ko na may mga naging partner ako, may mga partner ko nawala sila during pandemic. Akala ko wala na akong business, akala ko end of the world na sa akin yun. Pero dahil may pangarap ko mapauwi yung asawa ko kasi OFW siya. Pangarap namin na makapag-establish ng business. Lahat naman tayo, nagnenegosyo tayo, we're doing this for the love of our family. So this is such a perfect and inspiring story, lalo na dun sa mga kababayan po natin, yung mga kanegosyo natin na may mga pamilya din sa ibang bansa na if this is your will or your way para magkasama-sama ulit, bakit hindi po tayo mag-try magnegosyo, di ba? Pera ang puhunan sa pagnenegosyo, kundi pagmamahal, sakripisyo at dedikasyon. Sa susunod na episode, another business story and negosyo tips na naman tayo.